Ang mensahe nga patalinghogan nato mahitungod sa atong pagkinabuhi karong panahona. Kita nagatubang og crisis naata sa kahadlok tungod aning gira sa Israel ug sa Iran nga nakaapekto sa tibuok gyud kalibutan. Magahatag gyud kanato no og kahadlok kabalaka sa umaabot nga mga adlaw. Ang uluhan nini nga mensahe, standing strong in uncertain times. Uncertainties ahead. Sa unahan, wa kita masayod. Ugma, sunod simana, sunod adlaw, wala ta masayod kung mukalit ba ni og dako ang gira. Mao nang nining tagnaa, patalinghogan nato kini nga pulo nga maghatag kanato empowerment as our anchor. Diha ta nakaangkla para di ta matarog panahon sa mga kabalaka o mga kahadlok nining panahon. Ang atong text, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10. Kini nga verse maghatag kanato og dako kaayo nga promise sa Ginoo. This is an unbreakable promise in a breakable world. Ang anchor mo na ang angkla nga para ang usa ka barko bisag nay unos di matarog, bisag kanang naspantalan kaangkla para dili mo layo ang barko, stable siya. Tulo ka angkla, anchor nga atong pagasaligan nining taknaa. Una, nining panahon sa kahadlok kabalaka, mao gid ni ang atong kadangpan, ang presensya sa Dios, God's presence. Ingon diha sa first part sa atong text, so do not fear. This is a command. Command yun ni sa Ginoo. Ang Ginoo diha nag-command og courage. Fear not. Ayaw yun mo kahadlok. Strong kayo command na kinahanglan patalinghogan nato. Not only a command, also it is a comfort. Usa kini ka kahupayan no sa atong mga pagbati karong panahona. Sa atong text, do not fear, for I am with you. Comforting gyud kaayo sa atong taliwala kung atong masense ang presence sa Ginoo. Kana bitawng natas kahadlok kami sa una bata pa, ang CR man gud namo sa una kay layo man sa balay. Pagabi na pagpauban gid mi sa among lulo. Lo uban ni kulo kay ngit-ngit bihi naman. Mo na kung lulo pilosopo po kayo. Nganong pauban man ka? Ngit-ngit man lo. Ngano man di ay ug muuban ko muhayag. Mahadlok kita pero na atong kauban murag hayahay, komportable kita no? Naas lolo. Bisag natas kangit-ngit, ngit-ngit kayo, naas lolo. Unang it's a comforting alang sa mga anak sa Ginoo nga bisag na akron sa kalisod uncertain times ang presensya sa Ginoo mo'y makahatag natong comfort. Solid anchor in life's uncertainties. Labi na gyud sa iyahang mga pulong nga gibuhian diha sa Biblia. Ingon siya sa Hebrews 13:5, ginabalik-balik gyud ni ang uban nagalitok ini pero wa masayod sa verse nga moingon gyud sila nga dili man tabiyaan sa Ginoo, dili man tapasagdan sa Ginoo. Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Dili tagyod mo biyaan, di tagyod mo pasagdan. Nakaangkor ang atong kinabuhi karong panahona ni ana nga verse nga di kita biyaan sa Ginoo. Naagid siya, I am with you, ingon siya. Daghang kay verses nga nagpasalig ang Ginoo nga anaagi ko kaninyo. Psalm 23:4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. You are with me. Kauban gyud. Your rod and your staff, they comfort me. Comforting kayo nga masense na to. Nga bisan pa di ay we walk in the valley of shadow. No para karon mahadlok, mamatay namang gyud ko ani. Bisan kita naglakaw karon no sa laog sa kamatayon. Ingon diha, I will fear no evil. Daily gyud ko mahadlok tungod kay naa gyud siya uban nako. Comforting kayo. Labi na kini nga verse Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Tanawa, bisan pagwato ta sa tubig, malunupan ta, di kita maunlod, di kita matabunan sa tubig. Wadto po ta sa kalayo, mulakaw ta sa kalayo, di kita masunog. Munang nindot kay ang pasalig sa Ginoo, bisag asa ta. Munang nindot ng awit nga kasama natin ang Diyos. Di ako malulunod, di ako masusunog, pagkat kasama natin ang Diyos.
Di ang gikuha nga kanta, Psalm 43:2. Comforting kaayo ang presensya sa Ginoo. Munang if you have a deep relationship with God, you can sense His presence. Pero layo imong relasyon sa Ginoo, nituo ka Ginoo, pero layo imong relasyon, di ka ka-sense nga naara gid siya sa imong kilid. Kay di man makita ang Ginoo. Pero kung naa kay deep relationship sa iya, you can sense, no. Imong ma-feel gyud ang iyahang presence. And comforting kaayo kung naata sa mga kalisdanan. Relax kay ta, kay naa siya. Dili kita mahadlok sila Pedro, si Juan, si Santiago, kauban ni Jesus, giatake sila storm, nabalaka gid sila. Kay si Jesus natug. Munang si Jesus niingon, kagamay gid sa inyong pagsalig. Gamay ilang pagsalig kay kauban nila si Jesus sa sakayan, nabalaka sila nga kung malunod ding sakayan, malunod man pud ko, no? Kung si Jesus mo ingon ana ba? Di gini malunod ding sakayan kay naa gyud Ginoo diha nagsakay. Mapud na sa atong kinabuhi nga comforting kaayo kanato nga ang presensya sa Ginoo, no matter what the situation we are going through right now, no, God is with us. Mo nindot kaayo. God's presence removes fear of the unknown. Mo nindot kayo. Ikaduhang anchor, angkla nga atong sangatan nining panahon sa krisis, kini God's personality. Sa atong text, ingon diha, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Kanang pulong diha nga, I am your God. It talks about God's identity. Ako ang inyong Ginoo. It refers to God's identity nga who God is. Gi-remind gud ni sila sa Ginoo ang mga katawhan Israelites nga timan kinsa ko. Basig nakalimot mo kinsa ko, ana ba no? Kanang i-remind ta sa Ginoo. Si Job gi-remind gid ni siya sa Ginoo usab sa dihang ni aksyon na siya og magreklamo na sa iyang sitwasyon kay grabe na gud kay pag-antos ni Job, murag ni aksyon na siya og give up. Mo nang gi-remind siya sa Ginoo, Job, asa man ka sa paghimo nako sa pundasyon nining kalibutan. Gi-remind si Job nga kay balo ka kinsa ko. Mo nang it refers to God's identity. Ma-remind ta nga He is the living God who acts on behalf of His people. Nga siya buhi nga Ginoo. Nga when you have God, you have everything you need to face any kind of fear nga atong pag-aatubangon. If He is your God, kung siya imong Ginoo, the size of your fear is nothing compared to the size of your Savior. Layo kaayo. Mo nagi-remind sa Ginoo si Job nga niaba ka sa paghimo nako sa foundation. Gi-remind si Job nga kinsa may dako, ang naghimo sa kalibutan o ang kalibutan. Gihimo ra nako ng kalibutan, kinsa may dako diha. Gi-remind si Job sa gahom sa Ginoo who God is. Siya ang tag-iya sa tanan, siya ang control sa tanan. O nang kung naatas sa mga kalisdanan karong panahon na, remember who God is. Hinungdo mo na to, unsa siya kagamhanan, unsa siya ka maalamon, o unsa siya ka mahigugmaon para stable kita. Tungod kay kung stable ang atong pag-ila sa Ginoo, dili kita maapektuhan bisag mag-usab-usab ang mga panghitabo because we have a God nga unchangeable in nature. Ang kinaiyahan sa Ginoo di mausab. Siya gyud na maugi na siya. Gamhanan gyud na siya, labaw sa tanan gyud na siya. Manang it refers to God's identity. Ang ikaduha, pag-ingon nga I am your God, gi-remind pud ta sa Ginoo niini nga be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Kini nga verse, be still and know that I am God. Nay mga kalisod sa kinabuhi, ma-remind kita ani, be still, relax lang. Just know that I am God. Mura na importante. Just know that I am God. Ikaduha nga talk about God's personality is not only identity but belonging. Kini nga verse kanang I am your God, nagpasabot ka na nga asa ka bilong, whose I am. Kaniha kinsa ang Ginoo, karon kinsa ako, kinsay tag-iyan ako, asa ko na bilong, kinsa man ka. You belong to God. It refers to belonging. Asa ta? You belong to God. Ganong mahadlok man ka na. Dili man ka kang Satanas. You are God's people, God's children. You are His children mo ng atong kasaligan diha. Kung kita sabto na to na kung kinsa ka, kinsa ang Ginoo, ilhapod kinsa ka, unsa imong sitwasyon kaniya. Magalanganin ta karong panahon na save ako, anak pa ko sa Ginoo, naba ko sa iyahang mga karniro bagyud ko. Pero kung ikaw kahibalo ni ana, secure ka kaayo, kay you belong
to God. Wala gyud makahilabot sa iyang mga karniro. Wa po'y mawala sa iyang mga karniro. No one can snatch them out from my hand. Wa ay makahilabot. Mo nang nindot kaayo nga kaila gyud ka kinsa ka. Timan-i kinsa ka. Kana nga verse gipahinumduman kita sa Ginoo, timan-i kinsa ka. Di na paghambog kundili maghatag ka natog security nga secure ta in God's hand because we belong to Him. We belong to God. Yan nato makita nga kung kahibaluta kinsa ang Ginoo o kinsa ka, maka-cure sa atong fear, makasulbad sa atong fear. Because the cure of fear is knowing God personally. Ang importante lang yun, makaila ka sa Ginoo. Kay makaila ka sa Ginoo, ligon kay ka. Kita bitaw kung nakaila ta sa tao, kay sa atong ginikanan, close man kay ta, ay safety kayo kanunay, relax kay ka. No? Bisag naa sa problema, pag naa siya kanato sa atong kilid, kinakaila man tadi magita niya biyaan. Mo nang knowing God personally, mao gid nay makatubag sa atong mga kabalaka o kahadlok nining panahona. Fear shrinks when we remember whose we are ug kinsa usab ang Ginoo. Mo nang fear decreases as knowledge of God increases. Pag mag-increase ang atong pag-ila sa Ginoo, mas mawala kahadlok ug mga kabalaka. Because once you know God deeper, mudako gid imong pagtuo, makaila ka sa iya. Mo nang si Paul di gid siya mahadlok, bisag kamatayon na ingon siya, for to me to live is Christ and to die is gain. Because ingon siya, I know whom I have believed. Kaila man ko sa akong Redeemer. Mo nang nindot kay sa atong kinabuhi nga mo ingon kita, kaila ko sa akong Redeemer. Dili kanang mituo man ko Ginoo, daghay mutuo gani Satanas. Pero ang problema kung close ba sila sa Ginoo, na ba sila relationship? Mo na importante sa atong kinabuhi karong panahon na. Because if we have a deep relationship with God, kahibalo ka kinsa ka, kahibalo pud ka kinsa ang Ginoo, dili makatarog yun ang mga problema, mga kahadlok, mga kabalaka nining panahon na. Bisag unsa na ka hadlok jud kaayo kung atong paminawon. God's personality removes confusion. Confused ka kung dili ka sure. Kung dili ka sure sa imong relationship sa Ginoo, daghang gyoy mga confusion, daghay mga hassle sa atong kinabuhi. Ma-confuse gid ka. Pero kung close ka sa Ginoo, ma-remove tungod sa atong pag-ila sa Ginoo. And lastly, nga anchor nato in this time of uncertainty, God's power. Gahom sa Ginoo. Ingon diha sa last nga part sa atong text, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will strengthen you. I will help you. Gahom man na niya. He has the power. Naatanan siya kagahom sa pag-strengthen kanimo, pagtabang kanimo, pag-uphold kanimo. Una ang gahom sa Ginoo mo na atong kasaligan, panahon gyud sa mga kabalaka o kalisod o mga problema sa kinabuhi. Tungod kay kana nga kamot, the hand of God, ingon diha, my righteous right hand, kuyaw kay na. Ingon diha nga a hand of strength, kana kusog, kamot na nga kusgan. Kusgan nga mo sustain ka nato, mo hold ka nato, nga dili kita ma-discourage, dili kita weak sa mga adversity. He gives us strength. He gives strength to the weary. Katong mga luyahon, iyahang ligunon. He stabilizes your steps. Kini nga hand, mo stabilize sa imong steps nga mag-ensure kanimo nga you will remain standing bisag unsa pay atake sa kalibutan. Always standing in the face of trials. And also that hand will deliver us from every enemy. Bisag kinsang kaaway nato. Kaaway nga muguba sa atong pagkinabuhi. And also, kana nga hand is mighty to save. Hand sa Ginoo, muluwas sa imo from every danger and oppression. Sa tanan mga kakuyaw, karong panahon na, mga oppressions sa kaaway, mighty to save na nga kamot. And also, kana nga hand is a hand of guidance. Kanangahan buhay mugiya kanato. Lead us in the right direction. Karong panahon na, kung wala ang God's power, ang hand sa Ginoo, magpatakata kita action karon. Mag-stuck na daan o bugas, battery, tanan kay delikado na magira na. God will lead you sa maayo nga desisyon in a way of peace and victory. Kanangahan mo guide. Kanangahan pod mo guide kanato nga it removes confusion and give us divine clarity. Maklaro nato kung wala ang hand sa Ginoo nga mo direct kanato, mo guide kanato, dili gid klaro ang ato mga decisions. Also kana nga hand mo open sa door, no man can shut. Mo open siya sa door to lead you to His purpose.
Mo nang pataka karon himog desisyon nga dili guided by the Lord, nalayo na rin ta sa iyang purpose. Pero kung ang iyang hand of guidance magahatag ka nato giya, He will lead us to purpose and fulfillment. Makabot ginato ang iyang katuyuan o kalampusan sa atong kinabuhi. His righteous right hand. Mo nang righteous right hand tungod kay kana nga hand mo guide di gina masayop. Righteous gina. He acts justly and faithfully. Mo nang God's power removes weakness sa atong mga kinabuhi. O nang niningatak na, drop your anchors. Aron, ligon kita, tungod kay kana nga anchor, muhold ka nato, tungod na sa iyang presensya, sa iyang personality, ug sa iyang power. Ang ato karon, draw near to God. Padayon ta nga, makailagyod sa Ginoo. Draw near to Him in His presence. Because in His presence is comfort, joy, learning, ilaka sa iyaha. Know God personally and also trust God's power not in circumstances or sa imong kaugalingon. Let us pray.